Makanta kaya yun, la 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 la. Tanong ko lang po, maliban po sa Nihongo, saka sa Tagalog, magaling or matatas po ba si Miss Aska sa English? Sabi ni Christopher Gadin. Eto si Christopher Gadin, gusto ko to kasi napaka-supportive niya. Even yung mga question, minsan siya yung sumasagot. At natutuwa ko talaga sa'yo. Christopher Gadin, thank you so much sa'yo. Oo, mahal na kita. Wow! Shoutout sa'yo. So, yung tanong niya, kung marunong di ba mag-English si Ate Aska. Actually, dito guys, sa Japan, hindi masyado pinapriority ang pag-aaral ng English. Kasi hindi masyadong pinipressure yung mga bata dito. Dahil kailangan nilang mas unahing pag-aralan yung sariling lengguwahe nila. At napakahirap guys ng sarili nilang lengguwahe. Diba? Nihongo demo muzakashi yun eh. Napakahirap guys. Kasi, Hatsuon nga muzakashi. Kasi even yung pag-pronounce, pinag-aaralan nila rito yan. Pattern talaga. Kailangan perfect na perfect yung pag-pronounce. Even yung kanji, di ba? Kanji demo muzakashi yun eh. So, sa kanji pa lang alam ko may 3,000 characters na sila. Guys, para shortcut yun na salita nila ng Japanese. So, pag na-partner yun sa iba, yung isang word ng kanji, iba na ang meaning nun. So, yun yung napakahirap. Dahil, imagine 3,000 character yun na pagra-rumble-rumblein nyo pa. Papakita daw ni Akari yung Ichibang na pinakamahirap para sa kanya. Actually, habang patagal na patagal yung course nila, hanggang grade 1, sugoy, grabe. Tingnan nyo yung kanji na pinakamahirap para kay Akari. O, yan, o. Ay, yan na. Ilalagay ko na lang sa ibabaw. So, yung word na depression. Nantuyo mo. Utsu. Utsu? Tignan nyo na, pakaisi lang. Utsu lang, ha. Kore nama hatter shite yo. Utsu lang. Pero, ang daming nakasulat na kanji sa isang words niya. Parang kinumbine lahat yung kanji sa isang character niya. Imagine that. So, yun yung pinakamahirap para sa kanya. At habang tumatagal yung tumataas yung level ng pinag-aaralan nila, mas tumadami yung inaaral nila. Kaya, yun. Ang dami kong paliwanag, diba? Hindi sila pinipressure sa pag-aaral ng English. More on Japanese. Kasi dito, pag nag-apply sila sa trabaho, guys, hindi naman kailangan na magaling sila mag-English. Hapon. Kahit yung mga nagtatrabaho mga sa airport, sa mga opisina, guys, hindi marunong mag-English yun. Kasi hindi kailangan doon silang ini-interview. Dahil lang kailangan dito, yung knowledge mo sa tatrabahuhin mo, hindi yung sa galing mo mag-English. So, yun, Christopher Gadin, yun yung, dito, yun yung sagot ko. Hindi kailangan na marunong sila mag-English. And then, nasa kanila na lang kapag gusto nilang matutong mag-English kasi matatalino naman yung mga hapon. Madali sila magtanda ng English. Halimbawa, kailangan nila mag-abroad. Ayun, madali silang 3 months lang guys, magaling na sila mag-English. And then, sabi ni Lien Guadalupe, pa-shoutout po. Pa-shoutout naman po, please, sana po mapansin. Ayan. Napansin na kita, Lian Guadalupe. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo.